So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako po naniniwala po ako na pag may problema po sa isang pamilya, as much as possible, dapat po ay sinusolusyonan po ito ng pamilya din. At kung maaari, kahit po kayo ay public figure, mas maganda po na hindi po pinapublic yung awayan nyo ng pamilya. Diba? So, ang point ko dito mga kababayan, anong rason ni Sara Duterte para sabihin na sila ay okay na ng tatay niya. Na sila ay nagkaroon na po ng father and daughter relationship. Ngayon nakulong daw po si Digong. So, alam nyo, ang point ko dito, nagkaayos na pala kayo. So, kailangan pa bang i-public ito sa buong mundo na, ay, dati hindi kami okay, pero ngayon okay na kami. So, anong point? Di ba? So, pinakita nyo lang po sa buong mundo na yung pamilya Duterte po, hindi po maayos. Kayo-kayo na lang po, hindi nyo pa naayos po yung pamilya ninyo, paano pa kaya ang problema ng Pilipinas? So kaya naman po pala na nung si Duterte nga po presidente, magulo po ang Pilipinas nung kasi nga po, pamilya niya hindi niya maayos, buong Pilipinas pa kaya? So para makuha po natin yung point natin dito, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Ito alam nyo, ang drama talaga ni Sara minsan wala na po sa lugar So sabi dito ni Sara, pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte si President Bongbong Marcos dahil nagkaroon sila ng pagkakataong makausap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pamilya. So dati wala. Di ba? Nasabi ko sa inyo, kasunod dito ng pagbisita ng bise sa nakadetaining dating Pangulo sa International Criminal Court. Okay? So we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family. Ayon sa bise. Okay? So ngayon, ito ito yung video nga po na report from News 5. So ito, panoorin nyo po ito para makuha po natin kung ano ba yung gusto kong ipunto dito. So wait, ito yun Okay Ito, sige. President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas nakapag-bonding daw kasi sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong ito sa ICC. Cheryl, pasado alas 12 na ng tanghali dito sa The Hague, Netherlands at tanging abogado pa lamang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang namataan natin na pumasok dito sa ICC Detention Center kahapon. Magkakasama pumasok dito sa loob sina VP Sara. So actually, nandun si Veronica, si Kitty, nandun po si Hanelet, at si Sara. So, bumisita sila sa tatay nila. At syempre, kapansin-pansin po dito, yung 400 pesos na luxury bag ni Kitty Duterte. Well, simple lang talaga ang mga Duterte, no? Luxury bags, 400,000. Duterte, kanyang kapatid na si Kitty, maging ang ina ni Kitty na si Hanlet Avacenia. Tumagal sila ng halos 3 oras dito sa detention center at sinabi nga ni VP Sara na nagkaroon daw sila ng father-daughter relationship ng mag-ama. Sabay-sabay lumabas sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands, sina Vice President Sara Duterte, kapatid niyang si Kitty at nanay nitong si Hanelet Avancenia. Ito ang unang beses na magkakasama ang tatlo sa pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Center. Halos 3 oras din silang nagtagal sa loob. Aminado si VP Sara, ngayon lang sila nagkaroon ng mas mahabang bonding ng ama. This really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. We have a relationship now, a father-daughter relationship. Pakita nyo mga kababayan, bida-bida rin po talaga. So ngayon, sa inahaba-haba po ng panahon na wala pong kaalam-alam itong mga bobong mga DDS, actually may mga bali-balita, may mga spekulasyon, pero kung ako po kay Sara, pababayaan na lang po natin ganun yon. Pero ang point dito, kinonfirm po ni Sara Duterte na sila pong mag-ama ay hindi po talaga nag-uusap matagal na. At ngayon lang daw po sila nagkaroon ng father and daughter relationship kung hindi pa nakulong. Well, by the way, medyo bullshit po yan. Tandaan nyo po, hindi po si Presidente Bongbong Marcos ang nagpahuli kay Duterte. ICC po yan. Yung nagkaso po kay Duterte, mga Pilipino, hindi si PBBM. By the way, ang gusto kong sabihin dito, di ba kung ako si Sara, kung ako si Sara, walang kaalam-alam ang mga tao. Puro spekulasyon lang na kami po ay hindi okay ng tatay ko, di ba? Pababayaan ko na lang po na ganun yun.
Kung ako si Sarah, ewan ko lang kung mag-agree kayo kasi kung sasabihin ko pa sa ibang tao at sa buong mundo na ngayon lang kami nagkapatawaran kung hindi pa siya nahuli, kung hindi pa siya nakulong. Ngayon lang kami nagkaroon ng nakapatawaran at ngayon lang kami nagkaroon ng ah, father-daughter relationship. Anong klaseng pamilya kayo? 'Di ba? Tandaan niyo mga kababayan ha, sa lahat po ng mga naging presidente po ng Pilipinas, kumpleto po ang pamilya nila. Kahit po si Erap, 'di ba? Si Erap maraming asawa pero meron tayong masasabi na matino at maayos na first family ng panahon ni Erap. Dito lang po talaga tayo nagkaroon po ng kandahetot-hetot po ang first family nung si Digong po yung presidente. So ang point ko dito, no, anong rason para sabihin pa ni Sara ito? Well, kung gusto niya talaga ng drama, drama niya talaga yon. So ngayon, ang point natin dito, no, ito pala yung sinasabi dito. Actually, 2021 pa lang kasi mga babayan, nababalita na po talaga yan. Saan na ba yung ito? Nababalita na po talaga yan, 2021 pa lang. So ito, nabalita ito sa politiko. Oh. Ito, nabalita ito, November 13, 2021. Okay, so sabi dito, all gloves off, Sara versus Bongo. Hanilet is proxy fight between Duterte's first and second families. So, ito, chismis lang ito, binalita lang ito, walang confirmation po ito. Pero dahil po sa sinabi po ni Sara Duterte, di na-confirm na po talaga na totoong magulo po ang pamilya Duterte. Dahil tulad ng sinabi ko, no? Kung ang pamilya Duterte lang po ay kapitbahay ko lang, wala akong pakialam dyan. Problema nilang pamilya yan. Pero ang pamilya Duterte po kasi, sila po ay naging first family po ng Pilipinas. Si Digong po ang naging presidente. So kung pamilya mo nga hindi mo naayos, paano pa kaya ang buong Pilipinas? Di ba? So sabi pa dito, no? Ito, sabi dito sa balita na to, 2021 ito. Sabi dito, for over 5 years, Davao City Mayor Sara Duterte and her siblings have toed the line by staying in the background while showing a united front behind their father, President Rodrigo Duterte. So, nasa background lang po pala nung si Digong po presidente. Sa background lang po pala ay tatlo makakapatid, si Pulong, si Sara, at si Baste, di ba? So, a political source said, Sara, Paulo, and Baste keep their cool despite their being boxed out from their father's life in Malacanang with his long-time aide, Senator Bongo, who was allied with President partner Hanilet Abansenya. O, di ba? So ito, napapansin na po natin ito nung si Digong po yung presidente na bakit parang hindi ata involved si Sara, si Pulong, tsaka si Baste doon po sa presidency po ni Digong. Samantalang itong si Bongo, si Hanilet, sila po yung madikit po kay Duterte. Di ba? May mga project pa nga si Hanilet, di ba? Di naman siya tunay na asawa, no? Kahit na first kabit of the Philippines. Pero by the way, mga kababayan, 'di ba? Ito po, balita lang po ito sa politiko dati. 'Di ba? So may kampiyan pala nung panahon ni Digong. So nung panahon nga pala ni Digong, baliwala no kumbaga nababox out, inaharang ni Bongo at ni Hanilet yung tatlong magkapatid. At kaya pala yung spotlight na kay Bongo at saka kay Hanilet noon. So confirm ito ni Sara, itong lumalabas dito. Tapos daw, but the source said Bongo and Hanilet were not too keen to letting go of their power anytime soon, even if it meant spoiling the plans of the first family. O, di ba? So, kaya naman pala, naalala po natin, no, na itong si Bongo, gusto po pala maging presidente kasi ayaw niya pong bitawan yung kapangyarihan na pinahiram sa kanya nung siya po ay alalay ni Digong. So ngayon dito po malinaw po talaga dito no na kung ano mang katarantaduhan na ginawa po ni Sara, wala pong alam dito si Digong. At kung ano mang katarantaduhan ang ginawa po ni Digong, wala rin pong alam si Sara. Ayun pala 'yon. So kaya naman pala no, walang nag-advise dito kay Digong na mali yung pumatay ng tao, 'di ba? Kasi ano klaseng anak ka? 'Di ba? Na pinapabayaan mo yung tatay mo na gumagawa ng mali at eventually alam mo makukulong naman pala. 'Di ba? So wala kahit na inaharangan ka kung talaga matino kang anak, 'di ba? Pagsasabihan mo yung tatay mo, tatay mali na ginagawa mo. Ganoon ka rin bilang ama doon kay Sara. Nagnanakaw na yung anak mo, pinabayaan mo lang din. Yun naman pala wala pala kay pakialamanan. So parang ito naalala ko lang to bigla no. Ito po is nabalita ito no nung February 15 no. Ito lang. Gusto ko lang daanan ito no. Sara betrayed the public trust. So ngayon malinaw dito no na ito pong ginawa ni Sara
sa confidential fund, no, na wala palang alam si Digong dito. Kanya-kanya pala silang nakakahu sa taong bayan. So sabi dito, no, of 1,992 names of person mentioned by Sara to have received her OVP confidential funds, so, totaling 254 million, 1,300 did not exist or even fictitious name. Another 73 million went to non-confidential activities and expenses and their dues disallowed by COA. Tandaan nyo, ha? Ito yung sinasabi po ng mga bobong mga DDS, kung bakit daw po nakafocus po sa confidential fund ni Sara Duterte, bakit naman daw po si PBBM di daw po pinapakialaman yung confidential fund. In the first place, tandaan po natin na si Sara Duterte po, no, ano yan na-flag po siya ng COA. Na-flag siya ng COA. O si PBBM hindi. Yung NSC may confidential fund, hindi rin po na-flag. The ILG may confidential fund, hindi rin po na-flag ng COA. Tanging si Sara Duterte lang po talaga yung na-flag ng COA. Oh. So ito, lumalabas dito, no, kung wala kang pakalamanan, wala rin palang alam si Digong dito. So bakit ka pa magiging abogado pala ni Sara, no? Di ba alam niyo yun, di ba? Kung si Digong nga ay hindi nakulong sa ICC, si Digong po ang magiging isa sa mga lawyer ni Sara sa impeachment. No? Sabi pa dito, no? Separately at DepEd, Sara claimed to have spent 15 million for youth leadership. Oh, wala rin alam si Digong dito pala. Kanya-kanya kasi silang nakaw. Public officers in public hearings of the so sabi pa dito, we spent our own money and the officers uniformly insisted in still another insistence. Sara claimed to have given 43 million of her confidential fund of 677 person or names. PSA said 405 of the names do not have birth records. So tulad nga po nila Mary Grace Piatos, Jugdi Asim, yung Dudonggang, di ba? So ngayon, kaya pala, no? Kaya mahirapan pala yung ICC dito. Nahanapin po yung asset po ng mga Duterte kasi po kanya-kanya pala silang nakaw. Gets nyo ba? And by the way, no, kung ibabalik po natin ito na, kung kasi, para po kasi sa akin, importante po kasi, yung merong word of honor. Pag sinabi mo na yan. Pag binawi mo, binawi mo, ganun lang. Pero hanggang ngayon po kasi, no, hindi pa rin po kasi binabawi ni Sara Duterte, sinabi niya po noong 2016. So, sabi ni Sara dito, no, Sara Duterte, I was raped, not offended by past remark. O, di ba? So, alam naman po natin po na si Sara Duterte daw po ay na-rape daw po nung siya po ay bata pa. Di ba? So, ang point ko dito, no, anong klaseng tatay pala itong si Digong? Na-rape na yung anak mo, isa kang mayor ng Davao City, pumapatay ka ng tao, wala kang man lang ginawa. So, ano ba yan? Drama ba yan? So, ayan ang point natin dito. Ang hilig po ng pamilya Duterte sa drama na even though, na ito po, hindi naman po talaga nagiging maganda po sa imahe po ng pamilya Duterte. Well, bahala sila sa buhay nila. Kasi buhay naman talaga nila yan, imahe po nila yan. Pero sa akin lang po, mas ina-expose po natin at mas ina-expand po natin yung sinasabi po ni Sara, na sila daw pong mag-ama, walang father and daughter relationship matagal na. Ngayon lang nagkaroon nung si Digong po ay nahuli na. Ang tanga no? Di ba? Mga bagay na dapat sabihin, sinasabi pa. Pinapublic pa. Ano yun? To gain sympathy? Yun ba yun? Yeah. By the way, no? So yun mga streetways, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa sinasabi nga po ni Sara Duterte? Di ba? Na ngayon lang daw sila nagkabati ng tatay niya. Kailangan pa bang sabihin yon? So, kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa napansin po natin na kanya-kanya po nakaw itong mga Duterte, no? Confidential fund, di ba? Patayan ni Digong, di ba? Para mali, di ba? So, yan, nasa comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.